Hindi nga may erupsyon yung tao dahil masyadong nasalanta ang katawan eh. Wala na akong magagawa ron. Wala. Alam mo ba na pwede kasuhan si Berting sa ginawa niya dito? Kung ano yun, tara alamin natin. Welcome sa Zero Plot Armor. Paano kung nangyari sa totoong buhay ang mga eksena sa pelikula? Masasampahan ba ng kaso ang bida? Sa episode na ito, susuriin natin ang isang balakalang ni The King, FPJ. Ito si Berting, ang ating bida. Karaniwan, ang bida muna ang ipinapakilala. Pero dito, ang kamao ni Kiko ang bumida. Siyempre, action movie to. Sa isang normal na tao, ang susunod na hakbang ay umiwas. Pero si Berting, kinabukasan, hinanap si Kiko at ang mga kasama nito. At ito ang sumunod na nangyari. Ano talaga? Isa ito sa mga paborito kong action movie tropes. May nakaaway kahapon? Siyempre, may rematch kinabukasan. Sa pelikula, gumagana. Sa totoong buhay, diyan nagsisimula ang legal na problema. Self-defense ba ito? Hindi na. Ang self-defense ay para pigilan ang isang kasalukuyang pag-atake. Kaya noong hinanap ni Berting si Kiko, siya na ang naging aggressor. At dahil doon, posible siyang managot sa batas. Pero may twist. Pagdating ni Kiko, mukhang siya na ang aggressor. Ibig bang sabihin, self-defense na ang laban ni Berting? Depende. Tingnan natin. Sa umpisa, mukhang self-defense. Pero dito, hindi na lumalaban si Kiko. Dapat tumigil na rin si Berting. Ang self-defense ay hanggang kailangan lang para mapigil ang pag-atake. Pero dito, tuloy pa rin ang pagsuntok ni Berting. At sa puntong ito, hindi na self-defense ang issue. Posible nang pumasok ang physical injuries. Ngayon, balikan natin ang opening scene. Alam mo kung bakit nagulat si Kiko? Kasi paggising niya, si Berting na ang bumati. Hindi good morning, kundi suntok. Wala. Base sa eksenang ito, pwede bang kasuhan si Berting? Short answer? Oo. Long answer? Isa-isahin natin. Una, may usapin ng trespassing. Pumasok si Berting sa bahay ni Kiko nang walang pahintulot. Pangalawa, may usapin ng physical injuries dahil pagkapasok, sinuntok niya si Kiko. Tingnan naman natin ang susunod na eksena. Sa pagkakataong ito, si Mr. Llanes naman ang nasa harap ni Berting at hindi rin naging maganda ang sumunod. Kung may nangyari sa aking anak, huwag mo sabihing malakas ka. Huwag mo sabihing marami kang tawan. At huwag mo rin sabihing marami kang selfie. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Uy, parang grave threats yan. Pero hindi ganun kasimple. Hindi lahat ng isang balaka lang automatic na grave threats. May ilang elemento munang kailangang patunayan. Tingnan natin kung applicable ba ang eksenang ito. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang naging epekto ng sinabi ni Berting. Base sa eksena, mukhang nagulat, natakot at na-intimidate sina Mr. Llanes at Kiko. At mahalaga yan. Kasi sa batas, hindi lang ang mismong salita ang tinitingnan, pati ang konteksto at kung paano ito tinanggap ng nakarinig. Kaya tingnan natin kung sapat ba yon para masabing may grave threats. Sa batas, kailangang may tunay na pagbabanta ng isang krimen. At dapat makita sa buong pangyayari na seryoso ang banta. Balikan muna natin ang eksena kung grave threat ba talaga ang ginawa ni Berting. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Ano sa tingin nyo? May pagbabanta ba talaga? Kung pagbabasehan ang naging reaksyon ni Mr. Llanes, para sa kanya, oo. Pero sapat na ba yon sa mata ng batas? Sa puntong ito, kinidnap ng mga tauhan ni Mr. Llanes ang anak ni Berting, na ospital, at kalaunan namatay. Isang trahedya na kayang itulak ang kahit sinong ama na maghanap ng hustisya. Pero sa batas, may hangganan pa rin ang paghihiganti. Pagkatapos mamatay ang anak niya, naghanap si Berting ng hustisya.
O mas tama sigurong sabihin, paghihiganti. Ang unang hakbang, isang ilegal na baril. Akala mo, iyon na ang pinakamalaking problema. Hindi pa yan, kasi pagkaabot ng baril, ito ang ginawa niya. Kung hindi ko bayaran sa ito, Naglulugo ka. hindi ako nagluloko, Pondong. Ibibigay mo sa akin ito. Ano? Kung hindi, sa'yo ko ito puputok. Sa isang eksena pa lang, dumami na agad ang mga legal issues na posibleng kakaharapin ni Berting. Isa-isahin natin. Una, grave threats. Nang sabihin ni Berting na babarilin niya ang seller kung lalaban ito, malinaw na may pananakot na may kasamang banta ng karahasan. Pangalawa, robbery. Kinuha niya ang baril ngunit tumangging magbayad, na nagpapakita ng intensyon na angkinin ang ari-arian ng iba sa pamamagitan ng pananakot. At pangatlo, illegal possession of a firearm. Dahil nakuha niya ang baril ng walang legal na proseso o pahintulot, maaari rin siyang managot sa paglabag na ito. Hanggang dito lang muna. Episode 1 pa lang, 5 na agad ang mga posibleng kasong maaaring kaharapin ni Berting. Physical injuries, qualified trespass to dwelling, grave threats, robbery, illegal possession of firearms. Pero, nagsisimula pa lang ang legal na usapan. Ngayong may baril na si Berting, ano ang susunod niyang gagawin? At higit sa lahat, ano ang magiging legal na consequence nito? Yan ang pag-uusapan natin sa episode 2, Kita Kits!